Magandang hapon mga kaanito at sa bumubuo ng channel na ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alonzo. 58 taong gulang na at kasalukuyang naninirahan dito sa poblasyon. Isang tahimik na ngayon sa parting Kabikulan. Ang ibabahagi ko pong kwento ay hango sa tunay na pangyayari. Karanasan ko po ito noong aking kabataan na may kinalaman sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Hindi ko na ito patatagalin pa. Simulan na po natin ang kwento. Taong 1987. Sa panahong ito ay nasa edad pa lamang ako na 20. Isang binatang mahilig dumayo sa malalayo at liblib na lugar kung saan may mga nagaganap na pistahan. Hindi ako dumarayo para makikain sa mga kabahayan. Ginagawa ko ito upang kumita ng pera. Naglalako ako ng mga palamuti tulad ng kwintas at kulambigi na gawa sa kawayan at bagol. Katulong ko ang aking mga kapatid sa pagdedisenyo. Hindi lang yon ang likha namin. Mayroon din kaming mga porselas na gawa sa elastic, nylon na may nakalagay na mga pangalan. Masasabi ko na malikhain akong tao. Iba-iba kasi ang nalilikha kong gamit. Ang simpleng material mula sa kalikasan. Walang nilalabas na puhunan. Sipag at tiyaga lang ang kailangan. Halos nagpupuyat kami magkakapatid makagawa lang ng maraming produkto na mailalako ko sa bawat baryo kung saan may nagaganap na kasiyahan sa paggunita ng araw ng kapistahan. Alam naman nating lahat na tuwing pista sa mga probinsya ay marami talagang aktibidad sa pagsalubong nito. Lalo't isang beses lang itong pinagdiriwang kada taon. At dahil maraming palaro at pagtatanghal kaya paniguradong dagsaan ng mga tao. Hindi ko maitatanggi na kilalang kilala na ako sa ilang sityo na aking napupuntahan. Halos tandang-tanda na nga ang mukha ko ng ilang estudyante na makailang ulit nang nagpagawa sa akin ng porselas na may sarili nilang tatak na pangalan. Isang araw habang nasa tapat ako ng eskwelahan kung saan nakalatag ang mga paninda ko sa gilid ng kalsada, ay biglang lumapit sa akin ang isa sa mga kaibigan kong maglalako ng taho na si Gringo. Magkababata kaming dalawa at parehong lumaki sa mahirap na pamilya. "O Gringo, ikaw pala. Paubos na ba ang tinda mo?" Tanong ko nung makalapit ito sa akin. Inilapag sa tabi ng lamesa ko ang paninda niyang taho. "Hindi pa nga eh. Nangangalahati pa lang. Dito na muna ako magtitinda sa tapat ng eskwelahan." Sagot naman niya habang winawagwag ang pawisang damit. "Sakto. Ilang minuto na lang lalabas na ang mga estudyante. Saka pabili nga ako ng taho. Medyo nagugutom na kasi ako." "Heto na ang taho mo. Huwag mo nang bayaran. Libre ko na yan sa'yo." "Ikaw talaga. Palagi mo na lang ako nililibre." "Nagpapalakas lang. Baka sakaling pwedeng manligaw sa kapatid mo." "Sabi na nga ba eh. Ikaw talaga Gringo. Huwag ka sa akin magpaalam. Doon ka magsabi sa mga magulang ko. Alam mo naman pagdating tungkol sa bagay na yan medyo stricto sila kay Nene. Lalo't nag-aaral pa ito." Si Nene ang sumunod sa akin. Siya ang maaasahan ko pagdating sa paggawa ng mga palamuti. Tuwing araw ng Sabado at Linggo ay babad ito sa pagbuo ng kwintas at porselas. Minsan nagpupuyat kaming dalawa, makarami lang ng gawa. Sir Eric matagal nang may pagtingin ng kaibigan ko sa aking kapatid. Ngunit bilang panganay, hindi ako makakapayag na ligawan nito si Nene. Malaki ang pangarap niya makapagtapos ng pag-aaral at tutulungan ko siyang makamit ito. Kaya nga nagsusumikap akong magtinda, matustusan lang ng mga gastusin sa paaralan. Hindi lang kasi si Nene ang masigasig na pumapasok sa eskwela, pati na rin ang iba ko pang kapatid. Gayunpaman batid kong dinadaan lang sa biro ni Gringo ang panliligaw niya sa aking kapatid. Malamang nauunawaan niya ang sitwasyon nito. Masyado pang bata ang aking kapatid upang pumasok sa isang relasyon. Hindi ko maaatim na masira ang kinabukasan nito. Kung mahal talaga niya ang dalaga, dapat matuto siyang maghintay hanggang sa makatapos ito sa pag-aaral. "Alonzo, binibiro lang kita.
Alam ko naman na hindi ako gusto ng kapatid mo. Maiba tayo. Balak ko magbakasyon kila Bayaw. Malapit na kasi ang piyesta sa kanilang lugar. Siguro mahigit 1 linggo akong magbabakasyon doon. Sinong Bayaw? Ang asawa ba ni Ate Maymay? Oo, siya nga. Ano? Gusto mo bang sumama? Sa makalawang araw na kasi ang alis ko. Medyo malayo kasi ang bahay ng Bayaw mo. Tsaka may narinig akong bulong-bulungan na marami raw doong aswang. Aswang? Ano ka ba naman, Alonzo? Kahit saang lugar naman mayroong aswang. Saka yung nabalitaan mo sigurong pugad ng mga aswang ay nandoon sa kabilang baryo. Bukod pa dun, wala namang nabanggit ang ate ko na pinagkukutaan ng mga aswang ang Santa Barbara. Sige na, Alonzo, samahan mo na ako. Tutulungan kita magtinda. Malay natin mapaubos mo ang mga paninda mo dun. Aber, saan naman tayo makikituloy pagdating natin dun? Tinatanong pa ba yan? Eh di kila Ate Maymay. Malaki naman ang bahay dun ni Bayaw. Ako na ang bahala sa'yo pagdating natin dun. Sagot kita, Alonzo. May magagawa pa ba ako? Sige, sasama ako. Uuwi ako ngayon ng maaga. Gagawa ako ng maraming kwintas at porselas para malaki ang kitain ko. Alam mo naman na malakas ang bintahan tuwing may pista. Sabi mo yan ha. Wala nang bawian. Sasabihan ko mamayang gabi ang aking magulang na isasama kita magbakasyon. Kinahapunan maaga akong umuwi sa bahay. Kahit na konti lang ang benta ko. Gagawa kasi ako ng mga panibagong disenyo bilang karagdagang paninda pagtungo ko sa Santa Barbara. Kailangan pa kasing maglayag sa karagatan bago marating ang lugar na ito. Nagtataka naman ang aking mga magulang kung bakit nagkukumahog akong ihanda ang mga materyal na gagamitin ko sa paggawa ng palamuti. Nang sabihin ko na isasama ako ng aking kaibigang si Gringo na magbakasyon ng 1 linggo sa lugar ng bayaw niya, ay tila nabigla ang mga ito. Delikado raw umano sa baryong yon, lalo't nasa kalagitnaan ito ng isla. Mapanganib daw dumayo sa hindi bistadong lugar. Mismong ang mga magulang na umano ng binata ang nagsabi na marami doong aswang. Kaya nga bihira lang nila bisitahin ang kanilang anak. At hindi rin daw sila boto sa napangasawa ni Ate Maymay na si Kuya Ignacio. Nagawa lang nila itong tanggapin nung aksidenteng malagyan ng laman ng tiyan ng dalaga. Wala silang nagawa kundi tanggapin ito alang-alang sa bata. Bagaman kinumbinsi ko ang aking mga magulang na hindi naman ako pababayaan ng aking kaibigan. Nangako kasi itong tutulungan niya akong magtinda. Kahit na sabay kaming lumaki ni Gringo at minsang nakakasalo sa hapag, ay hindi pa rin kumbinsido ang mga magulang ko sa aking kaligtasan. Huwag ko raw ipagkatiwala ang buhay ko dito, kahit gaano pa kalalim ang aming samahan. Anila, ang labis na pagtitiwala sa isang taong pinagkakatiwalaan mo ay maaaring humantong sa peligro. Hindi ko alam kung ano ba ang pinupunto ng aking mga magulang. Lumalabas kasi na parang wala silang tiwala sa kaibigan ko. Kung tutuusin 13 taon na kaming magkaibigan ni Gringo. Mula noong tumungtong kami sa edad na 7 ay nagawa naming magsalo sa iisang pinggan. Natutulog sa iisang silid at labas-masok sa aming mga bahay. Nay, Tay, wala ba kayong tiwala kay Gringo? Ilang beses na po natin siya nakasamang kumain dito sa bahay. Parang anak na nga ang turing ninyo sa kanya eh. Saad ko sa aking mga magulang habang nagsisimula na akong umukit sa bagol bago to lagyan ng varnish. May tiwala kami ng tatay mo kay Gringo. Mabait siya at palagi niyang tayong tinutulungan. Higit sa lahat, malaki ang pagkagusto niya sa kapatid mo. Pero wala kaming tiwala sa Ignacio na yan. Hindi ka ba nagtataka? Simula nung sumama itong si Ate Maymay sa lalaking yun, hindi man lang nito nagawang bisitahin ng mga magulang niya. Nung birthday nga ng mama niya, hindi man lang nito naisipang umuwi. Baka po may pinagkakaabalahan lang si Ate Maymay. O baka naman abala lang sa pag-aalaga ng mga bata. Mahirap po mamuhay sa isla. Balita ko mangingisda raw itong si Kuya Ignacio. Basta wag niyo na po akong alalahanin pa. At saka kasama ko naman po si Gringo at ang mga magulang niya. Ikaw bahala. Basta mag-iingat ka doon.
Tutulungan ka na rin namin ng tatay mo sa paggawa ng mga kwintas at porselas. Sa halip na panghimasukan nila ang buhay ng mga taong hindi naman dapat pag-uusapan, ay nagtulungan na lamang kami sa paggawa ng mga palamuti. Kanya-kanya kami ng gawa. Ang tatay ko ang nagliliha ng mga paya at kawayan, at ang nanay ko naman ang nagpipinta ng mga natapos na produkto. Nasa eskwelahan kasi ang mga kapatid ko. Pagkalipas ng 2 araw ay naihanda ko na ang aking mga gamit at paninda. Pinabaunan din ako ng aking mga magulang ng isang supot na kalamansi. May kasama pang langis na gawa sa latok na may purong katas din ng kalamunding. Mabisa umano itong pangontra at panlaban sa mga aswang. Pagkarating ko sa bahay nila Gringo, nakahanda na ang aming pag-alis. Nakasampa na kasi ang kanilang mga gamit sa bangka na pagmamay-ari mismo ni Tio Salvador. 4 lang kaming sumampa sa may kalakihang sasakyang pandagat. Ayaw kasing sumama ng ibang nakababatang kapatid ng kaibigan ko dahil may klase pa ang mga ito. Higit sa lahat, hindi nila gusto ang napangasawa ng kanilang ate. Habang naglalayag kami sa tahimik at malawak na karagatan, ay panaykwentuhan namin ni Gringo. Samantalang tahimik lang ang mag-asawa, bagaman wala naman akong napansing kakaiba sa dalawa. May mga sandali namang kinakausap ako ni Tia Adora tungkol sa pagtitinda ko ng mga palamuti. Bakit ko daw inaako lahat ng responsibilidad sa aming pamilya? Kung iisipin ay malakas pa umano ang aking ama. Kaya pa nitong kumayod ng kumayod. Makapagtapos lang ng pag-aaral ang aking mga kapatid. Batid kasi ng ginang na umaasa lang ang aking mga magulang sa paggawa namin ng mga mumurahing kwintas at porselas. Pwede naman daw maghanap ng ibang mapagkakakitaan ng ama ko. Huwag umano panay asa sa kasipagan ko, porket ako ang panganay. Lumalabas kasi na ako ang bumubuhay sa aming pamilya. Pasan ko ang kinabukasan ng aking mga kapatid, lalo na si Nena, na gustong makapagtapos sa kolehiyo. Sinabi ko naman kay Tia Adora na hindi na kailangan pa maggayod kalabaw ni ama. May munti kaming latian na pinaglalaanan nila ng panahon upang kami ay mabuhay. Sapat na ang mga tanim naming gulay na napagkukunan ng ulam sa pang-araw-araw. Ni minsan hindi ako nag-isip ng mga negatibong bagay sa mga taong nagpalaki sa akin. Higit sa lahat, hindi ako diniktahan ng aking mga magulang na magpursige sa paglalako ng palamuti sa katawan. Ako na ang may gusto, at bahagi ito ng aking passion. Dito ako magaling, kaya kinakarer ko ang paggawa ng mga natatanging likha gamit ang mga pangkaraniwang bagay na nasa paligid lang ng aming bakuran. Ilang maliliit at watak-watak na pulo ang aming nadaanan. Para itong isang maliit na archipelago sa karagatan ng Kabikulan. Makalipas ang mahigit 1 oras na biyahe sa dagat, ay ligtas kaming nakarating sa isang napakalaking lupain sa gitna ng karagatan. Nasa gitnang bahagi umano matatagpuan ng Santa Barbara. Ang isla ay nahahati sa 3 magkakaibang baryo na may mahigit kumulang 10 barangay o sityo. Sa tabing isla sa bandang hunasan ay maraming bangkang nakadaong. Iba-iba ang sukat na tila galing sa magkakaibang lugar. Mga taong balak makipiesta kasama ang mga katulad kong maglalako sa mahilig na dumayo. Matapos maidaong ni Tia Salvador ang bangka ay pinasok namin ang kakahuyan. Sa unang tingin, mapagkakamalan itong liblib na gubat. Ngunit oras na makaalpas ka sa bandang magubat na daan, ay makikita mo na ang unang baryo ng Santa Monica bago ang Santa Barbara. Marami ang nakatirik na kabahayan. Halos lahat ng mga naninirahan dito ay mandaragat. Umaasa sila sa biyayang bigay ng karagatan, ngunit ang nakapagtataka lang ay tila maunlad ang buhay ng bawat pamilya. Imbes na yari sa mga kawayan at nipa ang bahay ay gawa ang mga ito sa medyatalye. Kalahati ay kahoy at ang kalahati naman ay konkreto. Sumasabay sa uso ang pamumuhay nila sa kabihasnan. Pagkarating namin ng Santa Barbara, mainit kaming sinalubong nila Kuya Ignacio at Ate Maymay, kasama ang maliliit nilang anak. Katabi lang nila ang tahanan ng mga magulang ng lalaki at ilan nilang kamag-anak. Maayos naman ang pamumuhay nila. Malaki ang bahay at may malawak na koral na gawa sa balikong kahoy.
Bagamat may mga bagay akong napapansin sa lugar na yon, kaunti lang ang mga tao. Hindi tulad sa naunang baryo na aming dinaanan. Sabi ng mga kapamilya ng lalaki, naroon daw ang mga tao sa katabing lugar, ang baryo ng San Pablo. Magkasabay lang daw magdiwang ang dalawang baryo para sa araw ng kapistahan. Hindi talaga ako makapaniwala na sa isang isla ay naiiba ang petsa ng pista ng Santa Monica. Mababait ang mga tao sa Santa Barbara. Palangiti sila at marunong makipagkapwa-tao. Mahilig mamansin at aalukin kang kumain sa kani-kanilang mga bahay. Kahit araw pa lang noon ng bisperas ay nagsimula ng maghanda ang mga ito. Napapalibutan ang lugar ng mga usok mula sa kanilang mga kusina. May naglilitsyon at mayroon ding nag-iihaw ng mga manok at malalaking isda. Wala namang kakaiba. Sinubukan ko maglatag ng paninda sa labas ng bakod nila Ate Maymay pagkatapos kong kumain. Nasa tabi ko naman sina Gringo at Kuya Ignacio na masayang nagiinuman habang bumabaha ng pulutan. Habang nagtitinda ako ay inaabutan naman nila ako ng tagay. Siyempre kahit papaano ay may mga bumibili naman sa akin, lalo na ang mga kabataan at kadalagahan na mahilig magsuot ng palamuti sa leeg at kamay. Ilang piraso rin ang napaubos ko kaya malaking tulong na ito sa akin. Hindi masasayang ang isang linggo kong bakasyon. Alonso, mukhang nagustuhan ng mga taga rito ang mga paninda mo. Bukas siguradong makakarami ka ng benta sa pinakasentro ng aming isla. Maraming ganap doon at magtitipon ng mga tao. Nakangiting wika ni Ate Maymay nang makalapit ito sa akin. Bahagya pang pumili ng mga kwintas na babagay sa kanyang panlasa. At nang may matipuhan ay agad nitong binili. Pero hindi ko tinanggap ang bayad. Ibinigay ko na lamang ito sa kanya bilang pasasalamat lalo't 7 araw akong makikituloy sa bahay nila. Pagsapit ng hapon 3 babae ang lumapit sa mga paninda ko. Hindi nalalayo ang mga edad nila sa akin. At ang isa sa mga babae ay pamangkin ni Kuya Ignacio. Maganda ito kahit medyo kulot ang buhok at maraming tagyawat sa muka. Litaw pa rin ang natural nitong wangis bilang mayuming probinsyana, ngunit ang dalawang kasama nito ay ubod ng ganda. Nakakabighani ang mapupungay nilang mga mata at maninipis na pulang labi. Gayunpaman napukaw ang atensyon ko sa pamangkin ni Kuya Ignacio. Kumabog ang dibdib ko nang magbanggaan ang aming mga mata. Bumilis ang tibok ng aking puso. Halos ilang minuto silang pumili ng mga palamuti bago may natipuhan. Magkakaiba ang pinili nilang disenyo. Matapos nilang maisabit ang mga ito sa kanilang leeg ay pumasok ang 3 sa tahanan ng mag-asawa para kumain. Tol, sino ba ang natitipuhan mo sa 3? Napapangiting tanong sa akin ni Gringo. Hindi kasi ako mapakali na sulyapan ng dalaga. Huwag kang maingay. Baka marinig ka ng bayaw mo. Tugon ko naman dito. Gayunpaman napapansin ko na tila sinusulyapan din ako ng dalaga. Nalalaman ko ang pangalan niya nung tawagin ito ni Ate Maymay. Magiliw at masiyahin itong babae. Nakakadala ang bawat ngiti niya lalo na pag ngumingiti ang kanyang mga mata. Nagkaroon tuloy ako ng interes na kaibiganin ito, pero wala akong lakas ng loob na makipagkilala. Mahiyain kasi akong lalaki pagdating sa babaeng nagugustuhan ko. Uuwi na ba kayo, Lala? Saad na tanong ni Kuya Ignacio sa kanyang pamangkin. Hindi pa po, Tito. Mamamasyal pa kami ng mga kaibigan ko. Manonood din kami ng sayawan. Ganun ba? Pero kumain na ba kayo? Tapos na po. Nabusog nga kaming 3. Ang sarap kasi magluto ni Tita Maymay. Sige na po, Tito. Aalis na po kami. Saglit lang, Lala. Huwag ka munang umalis. Ipapakilala muna kita sa kaibigan ng bayaw ko. Alam ko na po ang pangalan niya, Tito. Nabanggit na po siya kanina sa akin ni Tita Maymay. Di ba Alonso ang pangalan niya? Kahit mahina lang ang usapan ng magtiyo, malinaw ko pa rin silang naririnig. Halos matunaw na ako sa hiya ng mga sandaling yon. Dahil batid ng lalaki na kursunada ko ang kanyang pamangkin at aktwal kaming ipinakilala sa isa't isa. Nagpalitan kami ng ngiti at saglit na nagkamay. Ipinakilala rin sa akin ni Lala ang dalawa niyang kaibigan na sina Leonora at Erica na mga dati nitong kaklase at nananahan ng mga ito sa San Pablo.
Isa lang kasi ang gusali na nagsisilbing paaralan, pinagsama sa iisang pundasyon ng elementarya at sekundarya. Ang mga nagtuturo umanong guro ay nagmula pa sa kabihasnan. Alonzo, magtitinda ka ba bukas sa sentro ng isla? Alam mo, ang gaganda ng paninda mo. Sigurado akong magugustuhan niya ng mga kababaihan. Sana magkita ulit tayong dalawa. Usisang tanong ni Leonora. Nagawa pang purihin ang mga gawa kong palamuti. Nagwika naman si Erica kung ayos lang ba sa akin na isama nila ako gumala bukas ng gabi pagkatapos ko umano magtinda. Inimbitahan din niya akong kumain sa kanilang bahay. Aniya marami daw silang handa. Naggatay umano ng baboy ang kanyang ama, subalit napansin ko ang biglang pag-iling ng mukha ni Lala. Parang hindi ito sang-ayon sa itinuran ng isa niyang kaibigan. Huwag niyo na siyang abalahin pa. Nandito siya ngayon sa isla para maghanap buhay. Huwag na natin istorbohin pa si Alonzo. Anang pagtanggi ni Lala sa mga kasama niya. Ano ka ba naman, Lala? Pinangungunahan mo naman si Alonzo. Malay mo gusto rin pala niyang sumama sa atin. Ikaw din, gringo. Sama ka sa amin bukas ng gabi. Palatak ni Erica. Okay, sasama kami ni Alonzo bukas ng gabi. Pagpayag naman ng kaibigan ko na hindi man lang ako tinanong kung sang-ayon ba ako. Tila para kasing may ibig sabihin ang pagtanggi ni Lala. Kinagabihan kung saan nakatulog na ng mahimbing si Kuya Ignacio, gawa ng kalasingan ay magkasama naman kami ni Gringo sa kwarto. Halos mulat pa ang aming mga mata. Hindi naman kasi kami masyadong uminom ng alak. Tahimik ang gabi na parang walang magaganap na okasyon. Pati sina Tio Salvador at Tia Adora ay tulog na rin ang mga diwa. Maliban na lang kay Ate Maymay na abala sa pagluluto sa kusina. Ilang minuto na lang kasi ang hinihintay bago pumatak ang 12:00 ng gabi. Ngunit kataka-taka ang buong paligid. Batid kong walang tao sa mga katabi naming bahay. Nakapatay ang mga sindi ng gasera. Pakiwari ko umalis ang mga ito. Habang nagkikwentuhan kami ni Gringo tungkol sa 3 babae, ay abala ang mga kamay ko sa pag-aayos ng aking mga gamit at paninda na dadalhin kinabukasan. Nais kong maging presentable ang aking suot na damit, lalo't nabihag ang puso ko ng isang babaeng isang beses ko lang nakita. Sa pagbubuklat ko ng aking munting bag, ay nahawakan ko ang isang supot. Doon ko naalala na pinabaunan pala ko ng aking mga magulang ng langis at ilang pirasong bunga ng kalamansi. Nang buksan ko ang supot ay biglang umalingasaw ang amoy. Napatakbo naman papasok ng aming silid ang may bahay at mariing sinipat ang hawak ko. Napagtanto ko rin na wala pang kalamansi sa tahanan ng mag-asawa. Alonzo, bakit ka nagbaon ng kalamansi? Ibalot mo ulit yan sa supot at itago mo sa loob ng bag mo habang hindi pa nagigising ang asawa ko. Mabuti na lang walang tao sa mga katabing bahay. Umalis silang lahat. Nababahalang wika ni Ate Maymay. Pati ang kapatid niyang si Gringo ay napaisip sa mga itinuran nito. Kaya usisa niyang tinanong ang nakakatandang kapatid kung ano ang kinakatakot nito sa pagbaon ko ng kalamansi. Hindi mo alam? Hindi pa ba ito nabanggit sa'yo ni Nainay at Itay? Kunot noong wika ng babae sa kanyang kapatid. Sa puntong yun, pabulong na ibinunyag ni Ate Maymay ang tungkol sa nakatagong lihim sa angkan ng lalaki. Anito, nagmula umano sa pamilyang aswang si Kuya Ignacio. Hindi ako makapaniwala na napapalagiran pala kami ng mga taong may dugong halimaw. Kahit ang kaibigan kong si Gringo ay nagilalas sa mga nalaman. Gayunpaman, hindi naman daw masama ang buong kapamilya ni Kuya Ignacio. Hindi umano ang mga ito uhaw sa laman at dugo ng tao. Namumuhay na parang ordinaryong tao. Ang nagpagulantang ng lubos sa akin nang nalaman ko na isa palang ganap na aswang ang dalagang si Lala. Mabibilang lang daw ang pamilyang aswang sa Santa Barbara at ang mga naninirahan naman sa Santa Monica ay mga pangkaraniwang tao. Ngunit alam nila ang nakatagong lihim sa isla. Ang peligroso umanong lugar ay ang pinakahuling baryo, ang San Pablo, at dahil may mga mababangis na halimaw sa naturang lugar, kaya magdoble ingat daw ako sa pagtitinda. Dagdag pa ni Ate Maymay,
Ligtas naman daw ang buhay ng mga dayuhang mangangalakal. Tulad ko, malaki ang naidudulot naming pakinabang sa mga taga-isla, lalo't hindi na nila kailangan pang lumuwas ng bayan upang mamili ng mga pangunahin nilang pangangailangan. Matatagpuan ang maliit na tiyangge at talipapa sa pagitan ng Santa Barbara at San Pablo. Sir Eric, ang dahilan kung bakit nagmamadaling ipatago sa akin ni Ate Maymay ang bunga ng kalamansi upang hindi ito maamoy ng matatandang aswang. Magagalit daw ang mga ito at posibleng mapahamak ako. Pati si Kuya Ignacio ay nangangati ang balat sa tuwing nalalanghap ang halimuyak nito. At bigla na lamang nag-iinit ang ulo. Maliwanag na ang lahat kung bakit ayaw ng mga magulang niya sa lalaking napangasawa niya. Huli na bago nila ito natanggap bilang bahagi ng pamilya. Gringo, Alonso, ngayong alam nyo na ang lihim ng Kuya Ignacio mo. Hiling ko sana na atin-atin lang to. Huwag sana ninyong ipagkakalat sa iba. Mabait naman ang mga kaanak ng asawa ko. Nakita nyo naman kung paano kayo itrato ng Kuya Ignacio nyo. Ate Maymay, may itatanong lang po sana ako. Sina Leonora ba at Erica ay nagmula rin sa pamilyang aswang? Oo. Pareho silang aswang at hindi nyo dapat sila katakutan. Higit sa lahat, matalik silang kaibigan ni Lala. Pero hanggat maaari, iwasan ninyong makasalamuha si Erica. Masyadong mapanganib ang pamilya niya sa mga katulad nating ordinaryong tao. Ang mga magulang niya ang namumuno sa San Pablo. Ang dahilan kung bakit payapa ang isla. May kasunduan kasi ang bawat angkan na walang pakialamanan sa kani-kanilang teritoryo. Mapanganib ang mga magulang ni Erica. Nagmula sila sa angkan ng Gabunan. Kaya kung balak niya kayong imbitahan pumunta sa bahay nila, huwag nyo nang subukan. Manganganib lang ang mga buhay nyo. Lalo ka na, Alonso. Si Gringo kasi kaya pang isalba ng asawa ko dahil magkadugo kami. May patakaran kasi ang mga aswang na wag kikitil ng buhay ng kaanak sa magkaibang angkan. Mahabang sagot na pagpapaliwanag ni Ate Maymay sa tanong ko. Bigla kaming nagkatinginan ni Gringo. Pumayag kasi ito na pumunta kami sa bahay nila Erica. Matapos kong maibalot ang mga bunga ng kalamansi ay tinabi ko naman ang maliit na lalagyan ng langis. Dadalhin ko kasi ito bukas pagtinda ko sa pinakasentro ng isla. Hindi naman ito basta aalingasaw dahil mahigpit ang pagkakalagay ng takip. Matulog na kayong dalawa. Ako naman itutuloy ko ang ginagawa sa kusina. May mga darating kasi bukas na bisita. Saka mamaya lang tutunog na ang kampana. Magigising na ang asawa ko sa tunog nito upang magnilay sa harap ng dambana. Dagdag pa ni Ate Maymay bago lumabas ng silid. Kinabukasan nagkukumahog kaming umalis ng aking kaibigan. Bitbit ang aking mga paninda. Sinigurado kong nakalagay sa aking bulsa ang maliit na botelya. Naglalaman ito ng purong katas ng kalamansi na nagsisilbing pananggalang ko sa oras ng peligro. Nang marating namin ang lugar na yon, hindi ko maipagkakaila na may natatago palang ganda ang isla. May malaking gusali na gawa lang sa kahoy. Para itong basketball court na walang ring. Nasa tapat nito ang tiyangge kung saan nagsikalat ang mga vendor. Malapit lang din ito sa palengke. Ngunit isang bagay ang agaw pansin sa akin. Wala naman akong nakitang eskwelahan para sa mga sekundarya. Ang kapilya ang nagsilbing silid-aralan para sa mga bata. Gayunpaman, wala na akong pakialam sa bagay na yon. Nasa isla ako upang kumita ng pera. Matapos namin mailatag ni Gringo ang aking mga paninda ay dinumog kami ng mga customer. Napakaraming mga tao. May nagaganap na pagtatanghal tulad ng mga larong pang probinsya. May paliga ng kantahan at sayawan at maaaliw ka talaga ng gusto. Marami pang nakasabit na banderitas sa paligid. Halatang masaya ang mga tao sa nagaganap na pagdiriwang. Maging ang mga bata ay nag-uunahan pumili ng gusto nilang kwintas at porselas, lalo't mura lang ang bawat piraso. Tol, malapit na natin mapaubos ang paninda mo. Akalain mo bentang-benta ito sa mga taga rito. Baka naman mabigyan mo ko ng kaunting porsyento. Napagod kaya ako sa pagtitinda? Ani Gringo. Oo ba?
Bibigyan kita pagbalik natin sa bayan. Pero kaunti lang ah. Alam mo naman kung saan napupunta ang kita ko. Tugon ko naman dito. Napatawa bigla ang kaibigan ko sa aking sinabi. Sabay bawi na nagbibiro lang umano siya. Alam din niya kasi na pinag-aaral ko ang aking mga kapatid. At ang kalahati nito ay napupunta kay Nena. Nag-iipon ito pang matrikula sa susunod na pasukan. Bago pa man maubos ang aking paninda ay biglang dumating sina Lala, Leonora at Erica. Maliban sa tatlo may mga kasama pa silang babae. Bali 6 ang bilang nila. Ito namang katabi kong si Gringo ay hindi mapakali sa isang tabi gawa ng napapalibutan kami ng mga magagandang dilag. Sila na mismo ang bumili ng mga natitirang pirasong kwintas at porselas. Nang araw na yon magkakasama kaming gumala. Nanood sa mga nagaganap na aktibidad bago nagawi sa isang tahimik, magubat at mahamog na lugar malapit sa bunganga ng kuweba. Ang bubong nito ay gawa sa malalapad na dahon na napapatungan ng mga tuyong sanga. Ano ba ang gagawin natin dito? Usisang tanong ko sa mga babae matapos naming mamasyal. Magiinuman tayo. Nakangising sagot naman ni Erica at sabay-sabay namang napatawa ang mga kasamahan niya, maliban kina Lala at Leonora. Nagtataka ako kung paano kami magiinuman. Wala naman kasi kaming baong alak at pulutan. Anilay, wala umanong problema dahil parating na ang iba nilang kasama. Preparado na raw ang lahat bago nila kami nakita. Ilang minuto lang ang lumipas ay 3 lalaki ang biglang lumitaw sa kakahuyan. May bitbit silang kwadradong kaing. Nang buksan nila ito ay bumungad sa aking paningin ng 1 galon na tuba at ilang mga putahe. Malamig ding makatitig ang 3 lalaki na tila parang lalamunin kami ng buhay. Ano pa ang hinihintay natin? Inuman na. Mukhang masaya to. Marami tayo ngayon. Ani muli ni Erica. Ito na mismo ang nagbukas ng takip ng galon at unang tumagay. Siksikan kaming naupo sa loob ng kubo. Mabilis ang ikot ng baso. Halatang nagmamadali ang mga ito. Akala ko binibilisan lang nila ang tagay dahil papalapit na ang paglubog ng araw. Ngunit may iba pala silang balak gawin. Napapaisip din kami ni Gringo kung bakit sa tuwing kami na ang iinom ay palaging puno ang baso. Kung sa bagay hindi naman masyadong nakakalasing ang tuba. Habang nagiinuman kami ay napapadalas ang pagtapo ng tingin sa akin ni Lala. Tila may gusto itong sabihin na hindi masabi sa harap ko. Nang mapansin ko na unti-unti nang dumidilim ang kakahuyan ay nagpaalam na ako na uuwi na kami ng aking kaibigan. Pati si Gringo ay nababanaag ang takot sa muka. Huwag na muna kayong umuwi. Maglalaro pa nga tayo. Nakangising wika ng isang lalaki. Anong laro naman ang lalaruin natin? At bakit tayo maglalaro sa ganitong lugar? Usisang tanong dito ni Gringo. E di tagu-taguan na may kasamang habulan. Ako na rin ang unang taya. Alonso, magtago kang maigi ah. Ikaw ang una kong hahanapin. Kapag hindi kita nakita sa loob ng 10 minuto, may matatanggap kang malaking pabuya sa akin. Ibibigay ko ang anumang gustuhin mo, kahit katawan ko pa. Biglang sabat ni Erica. Lumalabas pa ang dila nito at marahang kinakagat ang ibabang labi. Huwag na natin ituloy ang larong ito. Maggagabi na at siguradong hahanapin sila ni Tito Ignacio. Ani Lala na hindi maalis ang tingin sa akin. Oo nga, hindi na tayo mga bata para maglaro ng tagu-taguan. Ihahatid namin ni Lala sina Alonso at Gringo. Saad naman ni Leonora. Hindi pwede umuwi ang dalawang yan. Bahagi sila ng larong gagawin natin ngayong gabi. Kung mawawala sila, hindi na magiging masaya ang larong ito. Nakasanayan na natin itong gawin tuwing araw ng piyesta. Kaya bakit kayo umaangal na dalawa? Magkakasama tayo noon na buuin natin ang larong ito. Isang laro na kailangan may dapat tugisin. Gaya ng sabi ni Erica, oras hindi niya mahanap si Alonso ng 10 minuto, maaaring silang dalawa maglaro ng apoy. Diba? Masaya ang larong ito. Sige, payag na ako. Ituloy na natin itong laro. Tugon naman ni Lala sa katapat na lalaki.
Ang kubo ang magsisilbing base. Kinukutuban ako na hindi ito simpleng laro. Nang mag-umpisa ng magbilang si Erica, ay nagmamadali kaming tumakbo upang magtago. Siniguro namin ni Gringo na hindi kami magkakahiwalay ng landas. Magkasama kaming nagkubli na hindi basta madaling mahanap. May isang kondisyon ng larong ito. Bawal ang tumakbo palabas ng gubat. Kaya sinadya kong dalhin ang aking maliit na backpack kung saan nakalagay ang kita ko sa pagtitinda. At habang nagtatago kami sa mga nakausling ugat ng malaking punong kahoy, ay biglang nagbago ang galaw ng paligid hanggang sa sumulpot sa aming likuran sina Lala at Leonora. Umalis na tayo rito habang hindi pa kayo nahahanap ni Erica. Lalo ka na, Alonso. Oras na makita ka niya, siguradong hindi ka na makakauwi pa ng buhay. Gagawin ka nilang hapunan. Pagpipiestahan nila ang katawan mo. Ikaw talaga ang nais nilang biktimahin. Hindi ito pangkaraniwang laro. Ito ay laro ng kamatayan. Napatigil sa pagsasalita ang dalaga ng umalingaw-ngaw ang boses ni Erica. Alonso, alam ko kung saan ka nagtatago. Naaamoy kita mula rito. Alam ko rin na magkasama kayo ni Gringo kahit nakasama niyo pa magtago sina Leonora at Lala. Ay hindi na matitigil pa ang laro. Hintayin mo lang ako dyan, Alonso. Malapit na ako. Nakakakilabot na wika ni Erica. Tayo na. Umalis na tayo rito. Ani Leonora, habang si Lala naman ay halos magdikit na ang aming muka. Bago pa man kami makaalis sa pinagtataguan ay bigla akong nakarinig ng pang-angil ng isang mabangis na hayop. Hanggang sa lumitaw ang isang itim na nilalang na mismong may pasimuno ng laro. Nagbago lang ang kulay ng balat nito kasabay ng pagtubo ng matatalas na mga kuko at ngipin. Saan kayo pupunta? Ang lakas naman ng loob niyong dalawa na itakas ang bihag sa larong ito. Nakangising sambit ng aswang habang nanlilisik ang mga mata. Dumating sa punto na dumating na rin ang dalawa pang lalaking halimaw. Naglalaway pa ang mga ito na tila gutom na gutom sa sariwang laman ng tao. Akmang susunggaban na nila ko ay bigla namang dumating si Erica na puno ng galit ang muka. Anong ibig sabihin nito? Bakit ninyo ginulo ang laro? Kayong tatlo, hindi kayo tumupad sa ating patakaran. Ako ang taya sa larong ito, kaya ako ang may hawak ng batas ng laro. Pagalit na wika ni Erica habang nagbabaga ang kanyang mga mata. Ang kupad mo kasing kumilos. Alam mo bang balak silang itakas nila Leonora at Lala? Kung hindi namin ito ginawa, baka nakawala na ang bihag. Sagot naman ng lalaki. Kanina ko pa alam na balak nila itakas si Alonso. Alam ko naman kasi na mahahanap ko agad ang bihag sa loob lamang ng 5 minuto. Kaso nakialam kayo, mga lapastangan. Hindi na masaya ito. Itigil na natin ang laro. Sino ka para pigilan kami sa gusto naming gawin? Porket anak ka ng pinuno ng mga gabunan, basta ka na lamang magdidesisyon ng ganito? Pantay-pantay lang tayo, Erica. Pareho lang tayong nagmula sa malaking angkan. Magkaiba lang tayo ng lahing pinagmulan. Kung pipigilan mo kami, baka tayo ang magkakasubukan. Hindi kami natatakot sa'yo. Talaga? Sa palagay mo ba lalabanan ko kayong nag-iisa? Baka nakakalimutan nyo na teritoryo ng pamilya namin ang kagubatang to. Tandaan mo, 3 lang ang bilang ninyo at 6 naman kami. Pero tatanggapin ko ang hamon mo. Magtuos tayong 2. Ngayong gabi, isa sa atin ang mamamatay. Napaatras bigla ang 3 nilalang na lalaki nang magsidatingan ng 3 pang babaeng aswang. Hindi naman nagawang magpalit anyo ni Lala at Leonora, pero nasa panig sila ni Erica. Kahit na may balak pa itong gawin akong hapunan, mabuti na lang at nasira ang laro dahil lamang sa pagkahayok sa laman ng 3 lalaking aswang. At dahil nagkasubukan ng lakas sina Erica at ang nasa likod ng pasimuno ng laro, ay walang habag nitong sinunggaba ng dalaga. Nagpagulong-gulong ang dalawa sa lupa na tila parang mababangis na pusang gubat. Nagkikiskisa ng matatalas nilang mga kuko at nagpatibayan ng pangil sa bawat pagsakmal. Hindi ko alintana na sobrang agresibo pala ng mga babaeng aswang.
Wala silang kinatatakutan kahit na makisig ang pangangatawan ng lalaking halimaw. Samantala, hindi naman magawang tulungan ng dalawang nilalang na binatilyo ang kanilang kaibigan habang nakikipagsagupaan ito sa anak ng pinuno ng mga gabunan. Nakahanda kasi ang pangkat ng kababaihang aswang oras na makialam ang mga ito sa laban. Wala tuloy silbi ang baon kong langis na may purong katas ng kalamansi. Nanunood lang ako sa nagaganap na salpukan ng dalawang mabangis na nilalang. Makalipas ang ilang sandali ay isa ang naiwang nakahandusay sa lupa na halos duguan ang katawan. Maraming natamong sugat at may malaking hiwa sa lalamunan kung saan bumubulwak ang malapot na pulang likido. Nangingisay ito at unti-unti nang nanghihina hanggang sa malagutan ng hininga. Nanalo si Erica sa madugong laban at matagumpay niyang binawian ng buhay ang mayabang na aswang na nagmula sa angkan ng mga alan. Isa itong mababang uri ng nilalang sa hanay ng mga halimaw. Ang naganap na laban ang nagpapatunay na walang makakatalo sa taglay na lakas at liksi ng mga gabunan. Umurong naman ang buntot ng dalawang lalaking aswang. Napatakbo ang mga ito palabas ng gubat, ngunit may isang bagay akong nalaman na labis nagpasindak sa amin ng aking kaibigan. Nagawa kasing lantakan ng kababaihan ng labi ng kauri nilang nasawi sa kamay ni Erica. Nasaksihan pa namin ni Gringo kung paano paghimay-himayin nila Lala at Leonora ang mga lamang loob nito. Anilay, ang pagkain umano ng kauri nila ay nagbibigay ng karagdagang lakas at kapangyarihan. Mapapabilis ang paghilom ng kanilang mga sugat oras na makatamo sila ng malubhang pinsala mula sa kamay ng kapwa nila aswang. Nagpapatagal nito ang bilang ng kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo. Bagaman ayon sa matatandang aswang, ang pagkain umano ng dugo at laman ng kauri ay isang kapanarakang kasakiman na mahigpit na ipinagbabawal. Sir Eric, kahit di ko man nagamit ang baon kong kalamansi habang nasa bingit ako ng kamatayan, nakatulong naman ito upang matuklasan ko ang lihim ng Santa Barbara kung saan nananahan ang buong kaanak ng asawa ni Ate Maymay. Napatunayan ko na hindi lahat ng aswang ay hayok sa laman ng tao, tulad ni Lala, Leonora at Kuya Ignacio. Silang tatlo ang halimbawa na hindi lahat ng aswang ay masasama. Hindi sila banta sa buhay ng mga tao. Marahil nakadepende ito sa angkan na pinagmulan. At kahit muntikan pa akong gawing hapunan ni Erica sa bandang huli, siya pa rin ang alas ko upang ako'y mabuhay. Ligtas akong nakabalik sa aming lugar kasama ang kaibigan kong si Gringo at ang kanyang mga magulang. At higit sa lahat, malaki ang kinita ko sa isla. Gayunpaman, hindi na ako muling bumalik pa ng Santa Barbara. Kahit sa mga sumunod na taon tuwing piyesta, hindi ko talaga naisipan ulit dumayo kahit na may pagtingin ako kay Lala. Malabong mangyari na maging kami. Bukod pa dun, natatakot ako. Nasaksihan ko kung gaano kabagsik ang ibang nilalang. Hanggang dito na lamang po ang kwento, Sir Eric. Mapalad pa rin po ko dahil hanggang ngayon buhay pa rin ako kahit na mahilig akong magtinda at maglako sa mga liblib na lugar para mabuhay. Dahil sa pagtsatsaga ko at pagpupursige magtinda, ay nagawa kong tuparin ang pangarap ng kapatid kong si Nene na makapagtapos sa kolehiyo gamit ang husay ko sa paggawa ng mga kwintas at porselas. Ang kasipagan ko ang nagsilbi kong puhunan sa bawat dagok na dumarating sa aking buhay. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong masugid na taga-subaybay, Alonso ng Bicol Region.